But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? Impersonal, personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit niyan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So, why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again? Tuloy mo na-live. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi,
etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? Yung personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit niyan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda po ang aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So, why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent
majority. Elements in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, 997. You want to do it again? 997. Tuloy mo nakalay po. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth,